Ito po si Jephthah mga kapatid, ay napakaganda po ang story nito. Ito po ay nakaka-relate sa ating buhay, mga kapatid. Sa Judges chapter 11. So sa pangunguna po mga kapatid, ang Book of Judges, dito po nakasulat yung paulit-ulit ng ginagawang kasalanan ng mga Israelites. Pag sila po ay tinutulungan ng Diyos, pag umaangat na po sila, gumagawa na naman po sila ng kasalanan, kasamaan. Tapos nung masasakop na po sila ng mga kalaban nila, humihingi na naman po sila ng tulong sa Diyos. Tapos tulungan na naman sila ng Diyos. Pagkatapos tulungan, bumabalik na naman po sa nanggagawa nila. Kaya makikita po natin dito mga kapatid, yung Diyos po ay maunawain, mapagmahal. And many of these judges were deeply flawed. One of the most complex figure in the book of Judges is Jephthah. Una po dito, reject by his own, yet called by God. Now Jephthah, the Gileadite, was a mighty warrior, but he was the son of prostitute. You shall have no inheritance in our father's house. So makikita natin dito mga kapatid, yung si Jephthah po ay anak ng prostitute. Kaya sinabi ng mga kapatid niya, you shall have no inheritance in our father's house. He reject his own family because of his status. Reject because of his birth. Saan sa pumunta? Sa Tob, yet preserved by God. Rejection, shape humility, not hatred. Sino ba dito mga kapatid ang nasubukan ng gi-reject? Alam niyo po mga kapatid, even though Jesus Christ, na-reject siya sa kanyang bayan, nung una po mga kapatid, bagong naging alagad ng Diyos yung mga kapatid niya, gi-reject siya. Ganon din yung nangyari kay Jephthah, gi-reject siya dahil anak siya ng prostitute. Kaya masakit po sa isipin na kung tayo po ay nare-reject, napakahirap po mga kapatid yung ma-reject po tayo. But God often prepares peacemaker through personal pain. Hindi niya pinapakita yung kanyang puot sa kanyang mga kapatiran kahit siya ay reject. Kung tayo po ay nire-reject ng ating family or sino man, anong sasabihin natin? Pantay lang ka. Di-reject dahil kunin mo ha. Pero dinhi mga kaigsunan, wala sa naingon nga, pantay lang mo. Pangalawa, called to lead in a time of conflict. And after a time, the Ammonites made a war against Israel. The elders of Gilead went to bring Jephthah from the land of Tob. Anong sinabi nila? Come and be our commanders so that we may fight with the Ammonites. Anong nangyari? Nung nagplano na yung mga Ammonites na atakihin yung mga Israel, sinong nilapitan nila mga kapatid? Si Jephthah, yung gi-reject, katong gi-reject nila. Kaya po mga kapatid, kung tayo po ay nire-reject, huwag po natin i-underestimate yung ating status. Kasi pagdating ng panahon, ay gagamitin ka ng Diyos. At yung mga taong nag-reject sa'yo, or bumabaliwala sa'yo, pagdating ng panahon ay maging kailangan kanila. Elders seek Jephthah for war. Leadership begins with responsibility, not revenge. So, yung Tob po mga kapatid, alam niyo po yung lugar na Tob? Ang lugar po na Tob, mga kapatid, yan po yan sa silangang Jordan. At ang mga tao dyan, mga kapatid, yung mga taong walang kabuluhan. Pag wala kang silbi, saan ka itatapon? Doon sa Tob. Kaya tinawag na Tob, mga kapatid. Pero pumunta sila doon. Bakit? Kasi hindi pala lahat ng nakatira doon ay walang silbi. Kagaya po ng nakakulong ngayon sa jail, mga kapatid. Yung lahat ba na nakakulong dyan ay may kasalanan? Wala. Yung mga tao bang hindi nakakulong ay walang kasalanan? Kaya po mga kapatid, kung may tao po tayong nakikita na parang wala naman itong silbi, huwag po natin i-judge. Kasi tingnan po natin si Jephthah. Tingin ng mga kapatid niya, tingin ng mga leaders, mga elders, wala siyang silbi. Pero ang katotohanan pala ay mahalaga siya sa mga Israel. Kung tayo po mga kapatid ay na-reject ngayon, isipin po natin, mahalaga tayo sa Diyos. Isipin po natin, nagagamitin tayo sa Diyos. Kaya nga sa akin mga kapatid, dati, tingin ng mga tao sa akin dati, wala na akong silbi. Pero ngayon mga kapatid, ako'y nagsisilbi sa Diyos at naninilbihan sa kanyang kaharian. Nagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo para hanapin yung mga tingin sa taong walang silbi. Kaya, kung tingin po ng mga tao sa atin ngayon mga kapatid, kung wala tayong silbi sa kanila, pagdating ng araw, ay kailangan nila tayo. Totoo yan. Pero isa sa pinakamaganda dito mga kapatid, huwag po tayong maghigante sa mga taong nagre-reject sa atin.
Bagkus po, tayo po ay maging mapagkumbaba. Tanggalon na to tong word na bantay lang ka ha. May adlaw manggid nga kailangan ko nimo. Pero po mga kapatid, this is a lesson na tayo po ay bilang isang followers ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, seeking reconciliation with the enemy first. Jephthah sent messenger to the king of the Ammonites, "What do you have against me, that you have come to fight?" So nakikita po natin dito mga kapatid, na hindi pa lumusong si Jephthah, hindi pa siya nakipag-away. Ang ginawa po niya mga kapatid, nakipag-reconcile muna siya sa mga Ammonites, sa mga kalaban nila. So we need to reconcile first. Kagaya po nung ginawa ni Jephthah. Jephthah did not attack immediately. He opened communication sa mga Ammonites. This begins with understanding the conflict. Pangapat, defending truth, not just territory. The Lord, the judge, decide this day. So ibig sabihin, bago nakipag-away si Jephthah, pinaghahandaan niya. O sino yung mag-decide? Ang Diyos. Hindi yung kanyang kakayahan, hindi yung kanyang sarili. Nakikita natin na maganda yung flow, yung takbo ni Jephthah sa mga kalaban niya bago siya umatake. Kasi mas hinahanap na yung will ni God in that moment. The Lord, the judge, decide this day. Pinaubayan niya sa Diyos, mga kapatid. Kasi ilang beses nang kinumpronta ni Jephthah yung mga Ammonites, mga kapatid, kasi yung mga Israelites kasi mga kapatid, nung nakatawid sila sa Egypt, hindi nung nakatawid na sila sa Egypt, gusto nilang pumunta doon sa Land of Promise. Tapos nung pumunta sila doon bago sila pumunta sa Land of Promise mga kapatid, 40 years silang umikot-ikot doon dahil ang daming mga pagsubok nung sa panahon ng mga Israel. Tapos nung kapanahonan na yun, nagdala na naman sila ng sulat para dumaan sila doon. Ilang beses silang nireject. Isang sinaunang grupo ng mga tao sa Kanaan na ninirahan sa bundok ng Kanaan bago ang pagdating ng mga Israelita. So, ibig sabihin, bago sila nakapunta sa Kanaan, may mga tao nang naninirahan doon. Itong mga Amorites, iba din yung Ammonites. Yung Ammonites po mga kapatid, ito po yung mga tao na nagmula sa angkan ni Ben-Ami, o anak ni Lot. So, muna mga kalaban sa mga Israelites sa una. A biblical and historical defense, Jephthah recounts Israel history, and then appeals to the truth, justice, and God's sovereignty, submission to God's judgment, not pride, but reliance on God. Yun po yung pinakamagandang gawin po bilang isang Kristiyano, mga kapatid. We need to rely on God, not ourselves. When recollection is rejected, God grants victory. The king of Ammonites did not listen. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Ilang beses na-reject yung mga sulat ni Jephthah? Maraming beses, mga kapatid. Kaya ang ginawa ng Diyos, and the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Tinulungan si Jephthah. So, Jephthah did all he could. Ginawa niya lahat. Kisa nakatry din ni mga kaigsuunan nga, karang nakasala bitaw kasi mong isig ka tao, silingan nimo, or imong igsuon, imong ginikanan, or igsuon nato sa pananampalataya, nakasala ka, nangayo kag sorry. Gihimo na nimo tanan, pero gi-reject gyapon ang imong sorry. Pero kinsa pa tong mulay sad-an mo para bay tag-as kay pride. Di ba? Kinsa pa tong nakasala mo pay dili magpasaylo sa imuha. Gihimo na nimo tanan para maging okay mo. Wala na kay tulubago na to. Ginoo na ang bahala ato sa iya. Kagaya po ng ginawa ni Jephthah. Ang Diyos ang tumulong kay Jephthah. The enemy refused reconciliation. The Spirit comes upon peace is rejected. Victory comes after righteous intent. So yung sabi niya, the Lord gave them into His hand. Anong nangyari? Natalo yung mga kalaban. Kung tayo po ay may tiwala sa Diyos at lumapit sa Diyos, kahit gi-reject tayo ng mga tao, tanggapin po natin dahil ang Diyos na po ang bahala sa atin. Walang ibang tumutulong sa atin kundi ang Diyos. Victory was given by God, not aggression, but obedience. Hindi nanalo si Jephthah dahil mighty warrior siya. Nanalo siya dahil sa kanyang pag-obey sa ating Diyos. Kaya isa po sa pinakamahalaga mga kapatid, sundin po natin ang kalooban ng Diyos para tayo po ay manalo. Kagaya po ni Jephthah.
sa ating pagtatapos. Jephthah teach us that seeking peace is not weakness. Blessed is the peacemaker. Yan po yung sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo. Rejection did not make him reckless. Or ibig sabihin mga kapatid, hindi nag-iisip ng maayos or walang ingat kahit ikaw ay reject. Reconciliation was attempt before battle. Christ entered. Jesus taught, blessed are the peacemaker. Christ sought reconciliation with his enemy through the gospel. Kasi kung wala po ang ebanghelyo mga kapatid, walang reconciliation na mangyayari po sa atin between God and man. Dahil tayo po ay makasalanan. When the reconciliation is rejected, Christ remain judge. Kaya, hindi po ako nababahala mga kapatid kung nire-reject mo nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Because Christ is just. Christ remain judge hanggang sa huling araw po mga kapatid. Romans chapter 5 verse 10, sinabi niya, while we were enemies, we were reconciled to God.